Ito oh, may black na oh. Tapos parang patubo na rin yung uban niya. Hmm. Kasi takot na ako magpagawa eh. Bakit po? Nung nagpagawa kami, diyan kami nagpagawa sa ano eh. Nasunog yun, tapos napingke. Na ano lang nga lang yun ng Bermud eh. Bakit na sunog ho? Nagpakulay din ako, tapos ginawa, binilich. Binilich niya, sinabay niya ng riban. Tapos pagka, nag-abroad ako, hindi ko na mapagawa sa kanya kasi nasa abroad ako. Ganyan niya, buwagag, ang Ala. pangit, Yung bleach po kasi nakakatakot. ang tigas. Sabi ko, dapat doon na lang ako magpapakulay sa may amin. Itong anak ko, yun nga. Doon ka na lang kay Ate Cherry. Baka, Nagpakulay na rin. Nagpagawa ka na ba sa akin, be? kapag sa May bagong rekomenda naman tayo mga be. Ito nga pala si Madam ay yung buhok nga daw niya ay sinira daw ng salon. Hindi ko malaman kung anong salon yun. Hindi ko nababanggitin dito. Nung unang pagawa daw niya kasi doon, pumasok daw sila sa salon ng kaibigan niya. Nung pagpasok nila doon, ang usapan ay 800 lang ang gagawin sa buhok nila. Tapos edi ginawa na daw. Tapos pumunta sila ng alas 2 ng hapon, natapos na sila ng alas 10 ng gabi. Tapos kung ano-ano daw mga nilagay sa buhok niya, hindi naman daw sinasabi kung ano daw ang mga nilalagay mga be. Kaya ayan si ma'am, di syempre siya ay nagpapagawa lang naman ng buhok, hindi naman niya alam kung ano yung mga nilalagay. Kaya akala niya igaganda ng buhok niya yon. Kaya hindi na lang niya tinanong kung ano yung mga nilalagay sa buhok niya. Kaya ayun mga be, nung natapos na, nabigla siya kasi nagbayad daw siya ng 2,800. 800 nga daw ang usapan. Bakit 2,800 yung binayaran niya? Tas doon na po nabigla sila at na bakit ganon 2,800. Tapos ano bang ginawa sa buhok ko? Nung tinanong nila binleach, tapos nireban, kinulayan. Tapos ayun nga, edi nagbayad pa rin sila, tag 2,800 sila ng kaibigan niya. Tapos ayun nga daw, nung naligo na, si ma'am kasi pupunta na ng ibang bansa. Syempre hindi na siya mapagreklamo kasi nga pumunta na siya ng ibang bansa eh. Di nung nasa ibang bansa na siya, nung naligo daw siya, nagulat na lang siya, ay ngarag na daw yung buhok niya mga be. Talagang ngarag na ngarag. Tapos para daw walis tambo na hindi mawari kung ano ang itsura ng buhok niya. Di minessage niya daw yung gumawa sa kanya. Ayun nga, sinabi niya kung ano yung nangyari sa buhok niya. Wala na rin naman siya magagawa kasi nga malayo siya, nasa ibang bansa siya, hindi siya makapagreklamo. Kaya yun, pinabayaan na lang niya. Tapos yung kaibigan niya rin daw ay nasunog din daw yung buhok. Yung buhok naman daw kasi noon napakaganda, hindi na kailangan i-reban, talagang tuwid na tuwid. Tapos ganun ang nangyari, tas nasira nga. Hindi ko mawari kung bakit ganun ang ginawa sa buhok nila. Kaya nung umuwi na siya dito sa Pilipinas, sinabihan siya ng anak niya na sa akin daw magpagawa. Kasi nga yung anak niya sa akin na talaga nagpapagawa. Nung 2018, huling pagawa niya sa akin. Tapos dito niya dinala ngayon ng mama niya kasi nga sabi niya, kung gusto mo gumanda yung buhok mo, doon ka kay Ate Cherry, doon ka magpagawa. Kaya ayan si ma'am ay pumunta sa akin. Tapos ayun nga yung mga sinabi niya sa akin, kinento niya kung ano mga nangyari doon sa buhok niya mga be. Kaya hindi ko maisip kung bakit may ganyan. Merong akala mo mura lang yung babayaran mo, tapos nung palabas ka na siya ka maniningil ng malaki. Bakit ganon? Kasi nga pag kami nagpresyo, yun na talaga yun. Wala na kung ano man yung idadagdag namin sa buhok nila. Hindi na namin yung sinisingil mga be. Hindi ko malaman kung bakit merong ganong maningil. Tapos hindi man lang sinasabi kung ano yung mga nilalagay sa buhok para naman ma-aware yung ginagawa nila, yung customer nila. Tapos paano kung wala palang pera at wala palang pangdagdag, paano na lang. Kaya nga mga be,
Hindi ko maisip kung bakit ganun ang siningil sa kanila. 2.8 tapos nasunog yung buhok nila. Kaya eto si ma'am ngayon pumunta sa akin, ang ipapagawa niya ay color with collagen botox. Ayun, kaya kinulayan namin siya ng black kasi nga nagkulay nga rin siya ng black. Tapos may uban na rin siya. Tapos yun, pinayuhan ko siya kung anong mga gagawin niya sa buhok niya. Kaya natuwa naman si ma'am kasi nga mabuti daw kami, sinasabi namin yung mga gagawin namin sa buhok niya, ganyan, yung mga bawal, tapos kailangan kasi mga maging tayo sa customer natin para bumalik pa rin sila sa atin pa rin sila magpagawa. Mahirap kasi kung makaisa man tayo, maloko man natin sila, hindi na yan babalik sa atin yung impact kasi sa atin ang tama niyan. Kaya sana naman yung gumawa sa buhok niya sinabi man lang kung ano man yung mga nilagay, kasi syempre merong tao na hindi naman alam kung anong mga ginagawa sa buhok nila. Kawawa naman ang customer kung ganun. Kaya yung salon na yun sarado na daw ngayon. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya ayan, si ma'am, taga Carmona pa yan. Talagang dinala siya dito ng anak niya sa amin talaga ng paggawa. Kaya nakakatuwa naman ay may bagong recommend na naman kami na customer. At ayan na nga, nakikita nyo dyan ay pinapayuhan ko siya kung ano mga dapat gawin, kung ano yung mga bawal. Kasi nga, first time siya sa amin. Ayan, 1K lang ang singil namin dyan sa kanya. May color na, tas collagen. Tapos, ayan, full treatment na rin siya. Kaya yun, ayaw na daw niya talaga magpagawa sa iba. Ayaw na niya yung hawakan yung buhok niya kung sino-sino kasi nga nadala nga siya dahil nga daw nasira yung buhok. Marami na kami na-encounter na customer na ganyan. Talagang tuwang-tuwa nung nakilala kami. Yan, mga be, tapos na nga pala dyan si ma'am. Ang pinagawa nga pala ni ma'am, color with collagen botox. At napaka-shiny na ng hair niya, mga be. Ang laki ng pinagbago doon sa before niya. At ayan, yan, napakaganda na, napaka-shiny at napaka-kintap. Thank you for watching, mga be.